Kaugnay ng balitang yan, maaapektuhan ng Skyway 3 project ang mga puno at iba pang halamang nakatanim sa kahabaan ng Osmeña Highway. Kaya naman nagsagawa ng hakbang ang pamahalaan para patuloy na mapangalagaan ang mga ito. Para sa detalye, balitaan mo kami Julius Disamburo. Bilang pagsunod sa batas na may kaugnayan sa pangangalaga ng mga puno at kalikasan, inihayag ng mga kasapi sa konstruksyon ng Skyway Stage 3 project na hindi nila basta-basta pababayaan ang mga puno na nakatanim at matagal nang nakatindig sa kahabaan ng Osmeña Highway. Ayon kay Skyway Stage 3 Traffic Manager Eli de la Cruz, nagkaroon na ng pag-uusap ang mga gagawa dito at ang Department of Environment and Natural Resources. May arrangement na sa DENR tungkol dito. Yung mga puno na pwedeng binoball out yun, yung kailangan puputulin, at may contractor na nag-aasikaso tungkol dito. Kung ano man yung requirement ng DENR. Dagdag pa niya na ang mga punong ito ay itatanim din nila sa mga designated places at para manatiling eco-friendly ang mga proyekto, posible ding tamnan ng panibagong halaman ang lugar. Kung makikita mo yung inner lane na yan, dyan sa gitna niyan magtatayo ng poste. Dyan tatayo yung poste. At 10 column lang yon. Pero pagkatapos ng 10 yon, sometime in April, sabay-sabay na yung magiging construction full blast na magmula Balintawak hanggang Buendia. Yung isang lane nito ay para doon talaga sa poste. Kailangan lang meron kaming workspace kaya gumagamit pa kami ng one lane. Matatandaan sa bawat may sinasagawang konstruksyon, nagbibigay ng permit ang DENR sa mga ito. Pero dapat ay masunod ang ilang requirements gaya ng pagsasubmit ng application letter, larawan ng aalising puno, sketch map o lokasyon ng konstruksyon na may maaapektuhang puno, endorsement mula sa lokal na pamahalaan at ng Environmental Compliance Certificate. Samantala, inaasahan naman nila sa mga unang linggo ay hindi pa ganoong magsisikip ang trapiko. Pero payo po sa mga motorista natin na babagta sa lugar na ito na magkaroon po tayo ng sa bandang una dahil po bandang huli naman ay may maginhawang pagbiyahe na resulta. Natutuwa lang kami sa MMDA, sa pagkakaprograma ng MMDA ng ating chairman na Tolentino at ang suporta ng ating traffic sir ng Vice Mayor ng Manila tungkol dito. Normally, yun ang hinihingi namin pagkapasensya kasi medyo mahaba-haba ito. Pag nag-full blast tayo, aabutin ng 36 months yung project bago matapos. Ang kailangan lang maiprograma na ang kaisipan ng mga motorista na pagkatapos nito, meron tayong nakikitang mas maluwag na traffic. Mula sa San Andres, lungsod ng Maynila, para sa Telebisyon ng Bayan, ako, si Julius Disamburo.